Morning everyone. Kamusta na po kayo? Ito pong umagan to, ang ating tatalakayin ay ang mahiwalay sa biyaya ng Panginoon. Separation kaagad, masi-separation anxiety tayo niyan. Yan ang, pag alam nyo, pag ganito ang pinag-uusapan natin, ano yung kadalasang mga nasa isip, pananaw ng tao tungkol dito? Kadalasan ang sagot dito, sinasabi nila, ito daw ay pag nagkasala, kapag nahulog sa kasalanan ang Kristiyano. Ngayon, dahil sa ang term mawalay sa biyaya ng Diyos, hindi lang basta Kristiyano minsan ang naidudugtong dito. Ang naidudugtong dito ay, mensahero ng magandang balita. Minsan yung minister mismo kagad ang naidudugtong dito. Pag sinabing nawawala sa biyaya ng Diyos. Pero alam niyo, hindi ho ganon. Purihin ng Panginoon, hindi po ganon ang koneksyon ng pagkawala ng biyaya at kasalanan. Dahil sa aklat po, tignan po natin. Sa aklat po ng Roma 8, ito pong chapter na to, basahin niyo ho, pabalik-balik. Kasi ito po yung chapter na tinatalakay ang Holy Spirit. Indwelling presence of the Holy Spirit. Kung anong ginagawa sa atin ng banal na Espiritu Santo. Alam niyo nga, yung umpisa pa lang ho nito, sinabi na tayo ay pinawalang sala. At dahil sa tayo ay pinawalang sala, meron tayong pagpapatuloy na magandang buhay. Sa verse 17, alam niyo, magandang sinabi ho dito, na sa verse 14, sabi dito, ang lahat daw ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? So, ang gabay po natin ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen? Hindi ho basta-basta gabay, kundi ang Espiritu mismo ng Diyos ang nagagabay sa atin. Ngayon, sabi pa ho sa verse 17, alam niyo, bakit ganun ka-importante na tayo ginagamayan? Verse 17, sinasabi ho kasi tayo'y tagapagmana kasama ni Kristo. Amen? Imagine niyo. Alam niyo, namamangha ako Even yung kaninang pagkakaawit natin, nakakamangha na ang Lord ganun ang pagpapahalaga sa atin. Ganun yung assurance na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung kagalakan natin, nasa Kanya. Ngayon, sabi pa nga po, sa verse 18, sabi ho dito, ito'y mahahayag sa atin, marireveal sa atin dito ngayon. Hindi ho yung marireveal sa atin pag nasa langit tayo. Tagapagmana tayo dito ngayon, ginagabayan tayo ng banal na Espiritu Santo. Verse 26, ang sabi ho dito, ang Espiritu ng Diyos ang dumadaing para sa atin. Bakit kaya? Dumadaing. Ano po ba yung, kasi ang pinag-uusapan ho dito yung panalangin. The Holy Spirit, diba? Siya ho yung nagtatravel sa atin. Bakit kaya daing? Isip-isip ko lang ho kagabi, habang meditate ko to. Kasi ano pa ho ba idadaing natin sa Diyos? Amen? Lahat na ho ibinigay niya sa atin. Ngayon, ang Holy Spirit po ang lumalapit sa Panginoon para maihanda sa atin lahat ng maganda at kaaya-aya para sa ating buhay. Lahat ho ng maganda galing sa Diyos. Pag hindi maganda, hindi galing sa Diyos. Amen? So sabi ko sa verse 28, sabi ito, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kahit ho, pangit yun nangyari sa atin, hindi ho galing sa Diyos yun, babalik ta rin ng Lord yan para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Kasi ho, tayo, sisidlan tayo ng kaluwalhatian ng Panginoon dito pa lang sa lupa. Amen? So sabi ho dito, verse 29, tagapagmana tayong kasama ng Panginoong Jesus. Sabi dito, pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Just imagine, kung ano si Kristo, ganun tayo. Dito pa lang sa lupa. At lahat ng ito, sa verse 31, sinasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? So makikita natin na yung kaninang sinasabing mahiwalay sa biyaya ng Diyos, hindi patungkol sa kasalanan.
Kasi tayo napawalang sala na, ginagabayan ng Banal na Espiritu Santo, meron tayong pagiging katulad, ang pinili tayo para maging katulad ng kanyang anak. At sinasabi nga ho dito, hindi lang natin kakampi si Jesus. Sabi ganyan, siya yung lumaban for our sake. Siya yung nagwagi para sa atin. Tayo tawag sa atin, more than conquerors in Christ Jesus. May lumaban, may nanalo, may nakakuha ng premyo, tayo ibinigay na lang sa atin, kaya tayo tumatanggap na lang. Amen? Parang ito tayo para yung kagaya nung kay Jinky at kay Manny Pacquiao. Si Manny ang lumaban, pero nung nanalo, ibinigay na lang kay Jinky. Sa atin, ito na lang, kaya tayo nakaganyan tayo. So makita natin, sa Roma 8, hindi maaring tungkol sa kasalanan ang pagkakahiwalay natin. Tayong mga Kristiyano. So tingnan natin susunod. Ang biyaya ng Diyos ay hindi mula sa kahusayan natin. Diba? Kung hindi natatamo sa paggawa ng mabuti ang biyaya, hindi rin ito mawawala sa paggawa ng masama. But kasi ano nga ulit yung biyaya? Ito'y regalo ng Diyos. Ano yung biyaya? Ito yung persona ng Panginoong Hesukristo. Hindi ito katuruan, kundi si Jesus Himself. Siya yung biyaya. So kaya, hindi na ito makukuha sa paggawa ng mabuti kasi ibinigay niya na willingly sa atin si Jesus. Ginusto niya, kahit yung parating sa kanya ay yung death on the cross, meron siyang kagalakan. Kasi alam niya na pagtutubos ang katumbas ng krus para sa atin. Kalayaan natin. So sabi ito, hindi mawawala sa paggawa ng masama. Kaya nga yung kaninang song, nothing could separate us from the love of the Father. Diba, hindi masukat, walang, sabi ganyan, yung hindi daw natin makita yung depths, yung kung gaano ka-wide, kung gaano ka-great, hindi masukat ng ating kaisipan. Amen? Dumadating ba kayo sa reflection na ganon? Na sobra-sobra ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. We take time for that. Tapos meron tayong scripture, sabi ho dito, Roma 5:20, kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. Ito po, hindi ho to umuokay sa kasalanan. Kasi po, ang biyaya ay talagang ibinigay sa atin dahil sa kasalanan. So, pabalik tayo. Sino ho yung biyaya? Si Jesus. Ibinigay ng Diyos si Jesus sa atin para patawarin, mapawalang sala, at hindi na maalipin ng kasalanan. So, ano ang sinasabi dito? Ang biyaya ay para sa kasalanan. Dahil sa biyaya ng Diyos, wala na tayong sala. Amen? Ngayon, tignan po natin, meron ho tayong isang scripture na pag ito'y tinatalakay natin, iniisip lagi natin yung unconditional love of God. Sa Roma 5, verse 8, sabi dito, basahin po natin, sabay-sabay tayo. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, minsan, pag ginagamit natin tong verse na to, stand alone. Parang, yun pa lang, happy na tayo. Diba? Bakit tayo hindi magiging masaya? Dahil pinag-uusapan dito yung pagpapadama sa atin ng pagmamahal. Nung tayo'y makasalanan. Pero alam niyo ba, itong verse na to, hindi to stand alone. Ito lang yung building foundation dun pa sa mga susunod na katotohanan. At ano to? Verse 9, sabi ito, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So kung napawalang sala, tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Wala nang puot ang Diyos para sa atin. Amen? Sabi dito, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Wala nang puot ang Diyos, napawalang sala tayo, ngayon kaibigan na tayo. Napadama niya na sa atin yung pagmamahal, at
ito'y patuloy. At sabi dito, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Alam niyo yung biyaya mula umpisa hanggang katapusan. At sa gitna, nagpapatuloy na pinadadama sa atin ng Diyos. Amen? Ganon kaganda yan. Ngayon yung mga words na tiyak na maliligtas. Ito yung dapat na minemeditate natin sa ating puso. Kasi kung alam natin kung anong meron tayo, alam natin kung ano yung ating layunin sa buhay. Amen? This is our security. Kung hindi kasalanan ng issue, paano tayo nahihiwalay sa biyaya ng Diyos? Kung hindi kasalanan ng issue, kasi naalala niyo dati yung kasalanan, nung tinalo na ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan, bagsak na, hindi na pwedeng tumayo. Wala na yan, hindi na issue ng Diyos Ama yan sa atin. Kaya tayo, yung kasalanan, kumbaga, wala na tong kinalaman sa mga araw natin ngayon. Hindi na to, wala tong hawak at di na to tinitignan ng Diyos Ama, pinatawad na to. Wala na tong katuturan sa ating layunin na ibinigay ng Diyos Ama. Amen. Kung hindi kasalanan ng issue, paano tayo nahihiwalay sa biyaya ng Diyos? Diba? Tingnan natin sa Galatia. Galatia 5 verse 4. Basahin po natin. Nabasa ho natin. Ngayon, basahin natin ulit ng isa pa na talagang alam natin yung nilalaman. Kung nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay nyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo sa Biblia dati, pag ang isang army nahuli, alam niyo yung ginagawa nilang parusa? Pinuputol nila yung thumb. Pinuputol nila yung toes. Subukan yung damputin yung bag nyo o kaya yung notebook nyo nang walang thumb. Subukan nyo. Subukan nyo ikot-ikot yung bag nyo. Kung subukan nyo, kung kunyari, sword yung hawak nyo at wala kayong thumb. Hindi pwede. Hindi kayo makakatama. Baka mamaya, pag ganyan nyo, saan nyo bumalik yung sword? Tama. Napakaliit na bahagi ng katawan, pero napakalaking silbi para sa atin, yung thumb. Maski siguro, makakapagmaneho tayo. Ano? Kaya lang, mahirap. Kahit siguro yung may ganun yung manibela mo, mahirap. Ngayon, imagine ninyo, na pinutol yung toes nyo. Putol ang toes nyo. Ay, yung ano lang, yung malaking toe lang. Tapos tumatakbo kayo. Mahirap. Hindi ganun yung grip nyo doon sa pagtakbo. Diba? Mahirap. Ngayon, imagine niyo kung ang pinutol sa inyo kamay, braso, lalo na, legs, lalo na. Alam niyo dati, sa sabungan, nanonood ako ng sabong. Minsan, pag lumilipad yung mga manok, nagkaganyanan sila sa ere, minsan may bumabagsak at nagtatawanan kami. Minsan po, ang bumagsak, yung puwet ng manok. Yung ganon na itsura ng puwet ng manok eh. Ngayon, doon sa mga dekada 80s, yung mga paputok dati, yung pag hinahagis mo, alam niyo yan? Yung parang sipa. Tapos parang ganon ho yung itsura nung puwet ng manok doon sa naputol. Pero meron hong isang katawa-tawa palalo na napanood ako sa sabungan. Nag-angatan yung mga manok. Alam niyo kung anong naputol? Yung ulo. Pagbagsak kong ganon, putol yung ulo, pero yung katawan gumagalaw. Anong ibig sabihin? Yung manok, putol na ang ulo, hindi pa niya alam na patay na siya. Yun ho ang peligro doon. Kasi tumatakbo yung isang manok na may blade at kung saan-saan siya gumaganon, buhay pa.
Nagkikisay siya. So yung mga tao nagtatakbuhan. Mas peligro po para sa mga Kristiyano ang maputulan ng ulo. At alam nyo kung ano ang ulo ng Kristiyano? Si Jesus. Kaya ito pong sinasabing ganyan, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtuwad ng kautusan, inihiwalay nyo ang inyong sarili kay Kristo. Yun ho yung analogy niyan. Nahiwalay po tayo kay Kristo. Yung ulo. Di ho natin alam, galaw tayo ng galaw. Pero wala na tayong pinupuntahan. Nagwawala tayo, pero wala na tayong kaisipan. Hindi na galing kay Jesus. Yun ho yan. Ngayon sinabi ito, at hindi lang ho tayo nawalay kay Jesus, tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo kung ano ito? Ito yung hindi ka maabot ng Diyos para pagpakitaan na mabuti. Nilayo mo yung sarili mo. Hindi ka niya maabot para bigyan ng biyaya. So yan po, yung mawalay ka sa biyaya ng Diyos. Yung gumagawa ka na ng sarili mong diskarte. Amen? So tingnan mo natin. Ang mahiwalay sa biyaya ng Diyos ay hindi mawalan ng kaligtasan dahil sa kasalanan. Pag tayo tumanggap na sa Panginoong Hesus, hindi na ho tayo pwedeng mawala. Diretso ho tayong langit pag tayo namatay. Pero ang pinag-uusapan ho natin ngayon dito ay yung ating paglakad. So diretso na ho tayo. Pag nagkasala tayo, langit pa rin tayo. Ang sinasabi ito, ang mahiwalay sa biyaya ng Diyos ay tanggihan ng biyaya na pamamaraan ng kaligtasan para humanap ng iba. Ang biyaya po ng kaligtasan ay mula umpisa hanggang dulo. Every day, nire-rescue. Punta na tayong langit, pero every day is a day of rescue. A day of revelation of who Jesus is in our lives. Yun po yung biyaya na yun. So tingnan po natin, ano ang kahihinatnan ng mahiwalay sa biyaya ng Diyos? Ano po yung consequence? Di ba? Papunta tayong langit, pero ano mangyayari sa atin dito sa lupa? Tingnan natin. Sabi dito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran tayo. Alam niyo po, sabi ko sa inyo, yung Romans 8 speaks about life in the Spirit. Ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa atin. Ito, ako, pwede hong dalawang bagay ang aking ipamuhay. Either sa spirito o sa laman. Pero hindi ho pwedeng sabay. Hindi ko pwedeng ipagsabay na mamuhay sa espiritu at sa laman. Isa lang. At anong mangyayari pag namuhay tayo sa espiritu? Life. Buhay. Kasi ang buhay ng Diyos, kayang-kaya tayong bigyan ng pagpapala, ng gabay. Pero pag tayo namuhay sa laman, anong mangyari? Hiniwalay natin ang sarili natin. So, ito po yung sinasabi. Ngayon po, ito ay admonition, ito po yung encouragement para sa mga tao na alam natin na pwede tayong mamuhay sa dalawang bagay, encouragement na pumili tayo ng ating kabubuhay. So, tingnan na natin sa verse 15. Sabi ito, ngunit kayo'y, ito ho yung resulta pag hindi tayo namumuhay ayon sa Espiritu, kapag ayon sa laman. Basahin ho natin. Ngunit, kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Diba? Biruin nyo yung picture. Alam nyo, meron akong nabasang quotation, sabing ganyan. Poise comes through maturity. Poise ka daw pag matured ka na. Ibig sabihin, ganap na yung isipan mo. Ngayon, tayo, pag hindi po natin alam kung sino tayo, pwede ho tayong maging parang mga hayop, maibaba tayo ng ganyang level. Ngayon, sabi ho dito, nagkakagatan, nagsasakmalang parang mga hayop. Hindi ho sinasabi dito na uubusin kayo ng Panginoon.
Kasi hindi ho gagawin ng Lord yan. Sabi ko dito, mauubos kayo. Sa English, you will devour one another. Kayo nag-away-away. Bakit? Kasi tayo ho, iba na yung ating katauhan. Pinalitan na po tayo, bagong nilalang na tayo. At hanggat tayo, hindi ho tayo pipili, walk in the Spirit, hindi ho natin igagratify ang kahilingan ng laman. So yan po yun. So po tayo po, meron tayong pagpili. Sino hong gusto maging, wala. Siyempre gusto natin yung kasaganahan at yung buhay na masarap at kaaya-aya na binibigay ng Diyos sa atin. So ano ba itong sinasabing na parang ganito na nga? So tingnan natin, verse 19. Alam niyo po, itong mga katangian na to, kakategorize natin sa 4. Sensual, false worship, personal and social relationship. Yung pang-4 po, yung paglalasing, drunkenness, yung walang moderation, habitual. So basahin po natin, Galatia 5:19. Hindi makakaila ang hilig ng laman. Diba? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Ito po yung sensual. Ito po yung namumuhay na ito ang appeal, yung gusto yung sensual, yung nag-gratify sa flesh. Ngayon, verse 20, sabi dito, diba? Hilig sa laman, kasama dito, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Alam nyo ba, ito iniisip natin, false worship, patungkol sa Diyos. Pero tingnan ho natin dun sa unang Samuel 15 verse 23. Sabi ho dito, sa English ho maganda eh. Mahirap kasi intindihin sa Tagalog. 1 Samuel 15:23. For rebellion is as bad as the sin of witchcraft. And stubbornness is as bad as worshiping idols. So saan ho nagpo-fall tong category nito? False worship. Alam niyo kung ano yung false worship? Illegitimate authority. Ito po yung kapangyarihan na hindi dapat. Pag tayo po nag-worship kasi tayo ang gusto natin, pinipilit nating masunod. Samantalang ang Holy Spirit ang naggagabay sa atin. Alam niyo ho ba kung anong kaimportansyahan ng authority? Kilala niyo ho si Satanas? Ay, ba't niyo kilala? Alam niyo ho ba kung anong pangalan ni Satanas? Ha? Bakit mo kilala? Lucifer. Alam niyo po si Lucifer, siya po ay anghel. 3 ho yung pinakasikat na anghel. Si Lucifer, si Michael, siya ho yung spiritual warrior. At si Gabriel, siya po yung mensahero. Si Lucifer ho, praise and worship ho siya. Sabi nga ho, napakagandang anghel daw niyan. Ang katawan daw ho niyan, puro instruments, musical instruments. Nasa langit siya, hinangad niya na matabunan ang kalawalhatian ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Fallen angel. Nasa langit siya, binagsak siya. Ngayon, dahil nakabagsak na siya, syempre gusto niya ng karamay. Ano nangyari kay Adan? Niloko niya para makuha niya yung authority. Yan po yung sinasabing rebellion, yan po yung sinasabing stubbornness. Hindi siya nagpasakop sa Diyos. Tayo po, wala ko tayong false worship. Amen? Kinikilala natin na ang Ama natin napakapapagmahal. At ang gusto ay maganda para sa atin. So yan ho yung pangalawa, sensual, yung hilig na laman. Pangalawa, false worship. Pangatlo, personal and social relationship. Balikan ho natin yung Galatians 5 verse 19. So verse 20. Okay. Diba? Yun yung false worship, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, rebellion, stubbornness. Diba? Subtle, parang tahimik na pagsasamba. Ayun pala, sinasamba na natin sarili natin pag nare-rebellion tayo. Under rebellion, pag matigas ang ulo natin. So, susunod dito, sabi dito, ito na yung personal and social relationship. Pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit,
at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Ito ho yung personal na relasyon natin. Ano ho bang tawag sa atin? Body of Christ. Di ho ba? At ang sabi, admonition natin sa atin, magmahalan tayo. So yung verse 21, ito po yung, kasama ho pa pala yung pagkainggit dun sa personal and social relationship. Dun sa susunod, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad na to. Kasama ho dito yung sex orgies. Ito yung walang moderation. Alam nyo, ang Lord hindi ho siya corny. Kaya lang, yung mga parati at yung talagang ginagawa natin, abuse na ho yun. Abuse. Dati ho, si Timoteo sinabi na uminom ng alak dahil nakakabuti sa tiyan. Merong medicinal effect. Pero kung ang ginagawa nyo, intoxicated kayo para mawalan kayo ng relasyon sa nangyayari ngayon, hindi rin ho maganda yan. Hindi na maganda yan. Kasi nawawala na yung inyong pagpipigil sa sarili. So, tingnan ho natin yung susunod. Sabi niya ganyan, Galatia 5:21, muli ko kayong binabalaan. Sahin natin to. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So yung mga binanggit kanina, hindi na tayo yon. Bakit? Kasi may bahagi tayo sa kaharian ng Diyos dito, ngayon, hanggang sa wakas, dahil kay Jesus. Ang sinasabi dito, ito yung mga ginagawa ng nasa mundo, huwag na natin tularan. Dahil bakit? Hindi sila nakakakilala sa Diyos. Wala silang Jesus. Tayo meron. Amen? So, ito yung nahihiwalay. So, tingnan po natin susunod. Ano ang larawan ng isang Kristiyanong nahiwalay sa biyaya ng Diyos? Yung mental picture natin, malamang iisa. Taas nyo nga yung kamay nyo kung iisa. Backslider. Yung naglalasing, yung nabubuntis, yung nagwawala. Yun ba? Kami lang ni Sister Terry. So yun yung mental picture sa mundo ng isang Kristiyanong nahiwalay sa biyaya ng Diyos. Pero sa Biblia, alam nyo ba, iba ito. Oo, kasama doon yung kagustuhan, yung laman. Pero alam nyo ba, kasama rin doon yung mga nagbibigay ng magandang balita. Kasama rin doon yung nagkakawang gawa, yung mga pilantrofo. Kasama rin doon yung mga namamahagi ng ebanghelyo sa milyon-milyong tao. Alam nyo bakit? Kasi pag nanihiwalay ka sa biyaya ng Diyos, saved ka. Kaya lang, yung ginagawa mo, hindi na konektado kay Jesus. Malinaw po. Gumagawa ka na ng sarili mo. Naalala ko si Sister Irene dati, sinasabi niya lagi, siguraduhin mo na ang ginagawa mo ay ang pinagagawa sa'yo ng Diyos. Bakit? Akala ko dati, kasi huwag kong gagawin yung ginagawa ni Sister Jean. Kasi kung hindi niya pinagagawa sa akin, hindi galing sa Kanya. At walang kalakasan niyang dadaloy sa akin. Alam niyo, habang minemeditate ko itong mga bagay ito, naiintindihan ko na. Yun palang ibig sabihin. Huwag mong gagawin ang hindi pinapagawa sa'yo ng Lord. Kasi wala kang kalakasan para dyan. At hindi galing sa Kanya yan. Hiwalay. Hindi mo kasama ang ulo kung ano man yung ginagawa mo dyan. Amen. So tingnan po natin yung susunod. Ang Kristiyanong nahiwalay sa biyaya ng Diyos ay mananampalataya na hindi na namumuhay sa pananampalataya. Naintindihan nyo? Ang labo Pero ganyang kalabo ang description yung Kristiyanong nahiwalay. Mananampalataya na hindi na namumuhay sa pananampalataya. Ganon yan. So tingnan po natin. Verse natin. Ano yung picture? Colossians 2:20. Ito yung nabihag na naman. Sabi niya, kayo'y namatay ng kasama si Kristo at hindi nasakop ng mga alintuntunin ng mundong ito. Mas mataas na.
yung standard natin. Kasi alam niyo kung ano yung mga alintuntunin na sinasabi nila, huwag mo hawakan yan, huwag mo tikman yan, diba? Huwag mong galawin yan. Pero yung mga sinasabing yun, yung para sa mga bagay na nauubos. Pero, hindi to nakakapagpigil sa laman. Yung mga don't do that, don't do this. Diba? Parang inuutusan ka lang, pero wala yung galing sa loob. Si Jesus ay ating ulo. Siya yung dumadaloy. Alam niyo, pag si Jesus ang dumadaloy sa atin, siya ang nagpapalago sa atin. Amen? Ang kalaguan natin ay sa Kanya lamang. So, huwag tayong bibihag na naman. So, susunod na scripture, huwag nang magpatangay. Colossians 1, verse 12. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Alam niyo, God qualified us. Hindi tayo qualified kasi mabait tayo. Hindi tayo qualified kasi madasalin tayo. Siya mismo nag-qualified sa atin. At yung qualification na natin na yun, si Jesus ang ibinigay niya sa atin. Wala tayong ginawa on our own. So tayo, dahil minarapat niyang makabahagi tayo sa pangako, secured tayo. Ang ating seguridad ay sa Kanya lamang. Wala tayong ibang padrino. Wala tayong ibang tagalakad. Tayo, we receive from Jesus kung ano yung para sa atin. Amen? So, tingnan po natin susunod. Sabi dito, tayo kailangan nating tandaan na meron tayong laban. Alam niyo bang may laban kayo? Huwag tayo yung parang may nangyari sa buhay natin, parang, Parang hindi natin alam kung ano nangyari. Sabi dito, Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag at sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan nito ay masigla kang makipaglaban na taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. Alam niyo sa English, yung sinasabi itong tagubilin, sabi ganyan, I charge you. Si Timothy ay parang tinuturuan ni Pablo. Kaya nasasabi niya, I charge you, I entrust you, I instruct you. Tinuturuan ka ayon dun sa mga bagay na ipinahayag sa kanya, yung mga prophetic words na natanggap niya. Para ang aalalahanin niya, sabi niya ganyan, na siya ay lalaban ng masigla. Alam niyo nga dun sa ibang translation, yung masiglang laban, yung warfare na nananalo. Fighting the good fight of faith. Ito yung laban na panalo ka na. Kagaya yung sinabi ko sa inyo, di ba? Ano ang buhay ng Kristiyano? Nagmula ka sa namatay ka na. Kasama ni si Kristo. Tapos umaatras ka na lang. Rewind. Tapos namumuhay ka na lang with that knowledge na may nagbayad na, meron ng nanalo, at yung buhay mo ngayon, buhay ng pagpapala na tinatanggap mo na lang sa Kanya. Alam niyo kung ano yun? Na-set up na tayo ng Diyos para sa Kanyang kabutihang layunin. Amen? So, sabi dito, masigla tayong makipaglaban. So, yung laban natin yan, lagi nating iisipin, may nanalo na. Sino nakipaglaban? Si Jesus. Siya na yung champion natin. At hindi lang yan, tayo tumatanggap na lang. Sabi dito, taglay natin ang matibay na pananampalataya. Faith. Alam nyo, ang faith, sabi nga, ang isang definition, it is the currency of heaven. Sino sa inyo may pangbayad sa transportation ngayon? Pangbayad sa jeep? Diba? O kaya sa kung ano mang pangbayad sa gasolina. Yun ang faith. Yun yung tatakbo sa atin. Yun yung nilaanan ng Panginoon, kinukuha na lang natin, nire-receive na lang natin yan. At sinasabi ito, malinis na budhi. Tingnan natin sa Hebreo. Hebreo 9:14. Ano yung ibig sabihin sa budhi? Basahin po natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na makapaglilinis sa inyong budhi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos? Kasi alam nyo, before that, kaya nga sabi niya, gaano pa kaya? Kasi yung una dyan, ang pinag-uusapan ay yung mga dugo ng mga kambing, ng mga hayop,
na ginagawa nilang pangbayad sa kasalanan. Sabi dito, gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na ginagamit na pangbayad sa budhi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos. So ito yung ating laban, na yung budhi natin. Ngayon, alam nyo ang budhi, ito yung may kaalaman. Ang budhi natin, dahil sa nilinis na tayo, may kaalaman kung ano ang tama at mali. Tanong ko sa inyo, alam nyo ba kung ano ang tama at mali? So anong ginagawa sa tama? Ito ang sinusunod. Anong ginagawa sa mali? Ito ang iniiwasan. Yan yung silbi ng budhi natin. Ngayon, tignan natin sa susunod na scripture. Verse 19. Verse 19, sabi ngayon, may mga taong hindi sumusunod sa kanilang budhi at dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Alam nyo, ang kasalanan, hindi na pinaparusahan ng Diyos. Pero pag tayo, may budhi tayo, yung tama, hindi natin ginagawa, yung mali ang ginagawa natin. Alam niyo kung anong ginagawa ng budhi? May dalawang ginagawa ang budhi eh. Hinahatulan o kaya pinapawalang sala. Ine-explain niya, kaya justified o kaya condemned. Itong justification at yung condemnation, yung sinasabi na ipinapaliwanag niya o kaya hinahatulan niya, ito yung reasoning kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. Kaya ngayon, kung tayo, kasalanan, alam nating mali, ginagawa pa rin natin. Patuloy natin ginagawa. Bakit? Hindi naman ako paparusahan ng Diyos eh. Alam niyo ano nangyayari? Yung budhi natin, hindi natin pinapakinggan. Yung budhi natin, inuusig tayo ng inuusig. Guilty tayo ng guilty. At yung pag tayo guilty ng guilty, anong nangyayari sa pananampalataya natin? Humihina. Hindi siya nagiging matibay. Amen? Naranasan nyo ba yon? May pagkakasala kayo na ginawa nyo willfully? Ano nangyari? Parang hinang-hina kayo. Hindi lang hinang-hina, minsan parang hiyang-hiya kayo. Kasi yung budhi natin, yun ang nag-weaken ng faith. At ano sinabi dito? Diba, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. So yung barko na imbis na dadalin ka sa destinasyon mo, ano nangyari? Na-shipwreck. Bakit? Kasi hindi tayo nakinig sa ating budhi. Kaya tayo, may laban tayo. Alam natin yung laban na yan. Pero anong ginagawa natin sa laban na yan? Diba, kinagamit natin yung pananampalataya natin. Ito yung matibay na paniniwala sa Diyos. Amen? Siya yung source of our faith. So tingnan po natin. Bakit ba tayo nahiwalay sa biyaya ng Diyos? Daming tanong ano? Bakit tayo nahiwalay? Bakit pinili ni Adan na kainin yung ipinagbabawal na prutas? Bakit pinili nung alibughang anak na kunin ang mana at iwan yung kanyang ama? Nawala yung focus sa pag-ibig ng ama. Yun ang nangyayari. Pag nawawala tayo sa pundasyon natin, the love of God, naghahanap tayo ng pag-ibig sa iba't ibang lugar. Amen? So tingnan natin. Ano ang nangyari noong ang iglesia ng Efeso ay nawala sa biyaya ng Diyos? Ang Diyos mismo ang humanap sa kanila. Ang Diyos mismo ang nagpunta. Kaya nga, alam niyo, naalala ko si Joyce Meyer, sabi niya ganyan, don't worry if you're lost. The Lord will find you. Kung maintindihan, wala yata ako. Hahanapin ka ng Diyos. Grabe. Narinig niyo ba yun? Hahanapin kayo ng Diyos pag nawawala kayo. Yun yung hindi maabot ng isipan nating kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Yun yung koneksyon na hindi niya, siya yung pastol. Dakilang pastol na hindi tayo iiwan, lilisanin. Hindi, alam niyo, hindi tayo pababayaan. Sabi dito, ngunit mayroon akong laban sa iyo. I have one thing against you. Sabi ng Lord,
Salamat sa Diyos, no? Hindi yung ang dami kong reklamo sa iyo. Isa lang. I have one thing against you. Sabi ng tinig ng ating Diyos. At sabi niya, ano yun? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. You have left your first love. At ano ngayon yung pag-ibig na yan? Gaano kasarap yung pag-ibig na yan? Tingnan natin sa unang 1. Unang 1:4-7. Sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. So ngayon, yung sinasabing iniwan natin ang pag-ibig, ang unang pag-ibig, hindi dahil sa nawalan tayo ng pag-ibig sa Diyos. Nawala yung focus natin dun sa sobra-sobra. Kasi sabi ito, mula sa Diyos eh. Hindi yung nagtitipid. Dumadalo yun. Hindi yung parang gripo na papungapatak-patak. Umaagos yun. Sabi ganyan, sabi ng Panginoon, isa lang ang laban ko sa inyo. Sabi niya ganyan, iniwan yung una yung pag-ibig. Yan ang sasabi niya, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos, wala sa atin ang pressure. Ang pressure nasa pag-ibig niya. Sabi niya ito, verse 10, narito ang pag-ibig. Pag tinanong sa atin, what is love? Diba? Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Kaya tayo, yung love relationship, siya nag-umpisa. Verse 19, inibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kanyang kadakila ang Diyos. Pero mo, sa Kanya galing, nandito, diba? Siya ang umiibig sa atin. At sabi ito, siya ang unang umibig sa atin. Tatandaan natin, pag di na naman tayo nakatingin sa pag-ibig ng Diyos, yung puso natin, alam niyo kasi yung puso, minsan pinag-usapan namin yan sa cell eh. Ang tao nilikha para sumamba. Meron talagang puwang sa puso ng tao para sa Diyos. Alam niyo yung palabas na Minion? Alam niyo yung Minion? Sabi ganyan, sila daw ay yung Minion yung blue and yellow, na ang cute-cute. Sabi nila, sila daw ay nilikha para sa kanilang master. Eh nakita niyo ho yung trailer, kahit trailer man lang, nung huling Minion. Sa paghahanap nila ng master, gigil na gigil sila sa master nila, napapatay nila yung master. Kasi sila nag-ooperate dun sa pag-ibig nila. Nakita niyo ginawa kay Dracula? Ilang taon na si Dracula eh, yung vampire. Ngayon, nakita na ng mga Minion yun. Gusto naman nila i-celebrate ang birthday ni Dracula. Natutulog, ginulat nila. Natutulog si Dracula. Umaga-umaga, binuksan nila yung bintana. Sinabi nila, happy birthday. Pag tayo ni Dracula, naagnas. Kaya tayo, ang pag-ibig natin nagmumula sa Kanya. Meron tayong vacuum. Hindi tayo Minion na, yes, Master. Hindi. Meron tayong relasyon. Alam niyo, ang reliyon, ang tao ang nagbibigay sa Diyos. Pero ang reliyon, tayo meron tayong relasyon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. At patuloy na nagbibigay. Sabi nga, ang biyaya daw ay patong-patong. Para grace after grace, biyaya sa biyaya. Nag-uumapaw na biyaya. So tingnan po natin. Efeso 3:18. Ito po yung panalangin ni Pablo para sa iglesia. Na malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sabi ito, kailangan malaman natin. Hindi natin maiwan, hindi natin malayasan. Talagang ito malaman, nasa atin, alam natin ang pag-ibig ng Diyos. At pag alam natin ang pag-ibig ng Diyos, ano tayo? Buhay. Buhay na buhay tayo. Amen? So yun ang panalangin ni Pablo. Kaya tayo, sabi ganyan, sabi ni Jesus, parang may nagtanong si Pedro, tinanong si Jesus, sabi niya, what works must we do? Anong dapat namin gawin? Sabi niya, manampalataya kayo sa akin. At siya na nagpadala sa akin. Yun lang ang tanging works natin. Ngayon, yung lahat ng gagawin natin
dumadaloy sa pananampalataya natin sa Kanya, na namatay at nagbigay ng buhay sa atin, na umiibig sa atin. Amen? So tingnan po natin susunod. Paano tayo makakabalik sa biyaya ng Diyos? Let's say, dumating sa panahon na tayo ay nagsasariling sikap, o kaya gumagawa tayo ng mga bagay dahil ito yung inaasahan na gawin natin ng ibang tao. Kaya napipilitan tayong gumawa. O kaya dumating yung panahon na nalayo tayo. Hindi natin maramdaman ng Diyos dahil sa sarili nating kasalanan. Anong dapat natin gawin? Sabi sa pahayag 2 verse 5, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga gawang ginawa mo noong una. Alam niyo, naalala ko si Pastor Will Pastor Will, minsan, dahil siguro alam niya nandun kami, minsan may maiiwan siyang gamit. So, bibigay namin sa kanya. Minsan po, hindi niya kami kasama. May mawawala siyang gamit. Eh di ayan na, naghahanap na siya. Sasabihin niya, nawawala yung ganito ko. Sabi ko, ang tanong namin ay hindi niya gusto. Kasi ang tanong namin sa kanya, where did you lose it? Ang tanong namin, saan mo nawala? Sabi niya, kung alam ko kung saan ko nawala, di nakita ko na. Alam niyo, lagi kami nagtatalo sa ganong usapan. Kaya kami nagtatawanan na lang kami. Kasi tama rin naman yung sagot niya. Tapat din naman kami sa pagtatanong. Pero dito, kung mawawalay tayo sa biyaya ng Diyos, sabi dito, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Pero inyo, yung nahulog, yung pinaghulugan mo ay napakataas. Bakit? Ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung puso ng Diyos. Pero hindi lang yun ang sinasabi niyang alalahanin. Meron kang dapat gawin. Sabi nga yan, magsisi ka. Ito hindi yung kagaya ng pagsisisi nung lumang tipan na, di ba, yung nag-aalay ka ng kaya sinusugatan mo yung sarili mo. Hindi yun Sabi ito, magsisi ka, palitan mo yung iyong isipan. Pagpalit ka ng isipan. Gawin mo ang mga gawaing ginawa mo noong una. Gawin mo ang mga gawaing ginawa mo noong una. Tanong ko sa inyo, ano yung una niyong ginawa? Bago nyo na talagang na-enjoy yung relationship sa Panginoon. May ginawa ba kayo? Tinanggap. Magsisi ka. Diba? At gawin mo ang gawang ginawa mo nung una. Ano yun? Just receive God. Alala ko dati, bago akong Kristiyano, natanong ko, alam niyo, hindi ko talaga matandaan kung sino yung kausap ko noon na nag-akay sa akin. Dami kasi akong kilala. Matagal na ako kasi akong binoborn again ng mga tao. Pero itong particular na tao na to, tinanong ko sa kanya, saan ako mag-uumpisa? Kasi alam ko kung gaano ako basura Tapos alam ko na born again ako, something happened. Nagliwanag yung isipan ko, alam nyo, yung berde talaga, yung kulay. Pati yung pang-amoy ko nagbago. Himala talaga. Alam nyo, tos, nakakatuwa pa yan Share ko lang sa inyo. Sabi ko, gusto ko magpunta ng prayer mountain. Alam niyo na nasa prayer mountain ako, tinanong sa akin, magpa-fast ka? Sabi ko, hindi. Sabi ko, inisip ko, nung nasa mundo ko, piyesta ako ng piyesta, ngayon pang nakakilala ako sa Diyos, magpa-fast ako. Inisip ko, hindi. Ganon yung conviction ko, hindi ako magpa-fast. Piyesta nga Nagse-celebrate. Mag-asa lang ako noon, magse-celebrate nga ako Alam niyo, doon sa prayer mountain, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, katagpuin mo ko. Alam niyo kung paano ako kinatagpo ng Panginoon? Nakaupo akong ganyan. Hapon na. Kumakagat na yung dilim. Alam niyo kung ano nakita ko? Sunset. 30 years old. Magsa 30 years old ako noon na born again. Noon lang ako nakita ng sunset. My gosh. Alam niyo yung ganun. Parang, namanga ako, ang ganda, yung kulay, yung majestic yung dating nung araw na lumulubog. Kinakain ng mga ulap.
Ang ganda, grabe. Alam ko, born again ako talaga eh. Alam niyo yun? Iba. Nag-iba yung buhay natin. Kasi bakit? Ang Diyos na mapagmahal pumasok sa puso natin. At pinakita niya sa akin, hindi kaya ng painting yan. Amen? Hindi kaya ng photography yan. Live. So, alam niyo, balik tayo dun sa tao na tinanong ko, saan ako mag-uumpisa? Alam niya anong sinabi niya sa akin? Mag-honeymoon ka sa Panginoon. Wala kang gagawin. Mag-honeymoon ka sa Panginoon. Hindi pa ako nakarating ng honeymoon. Sa Lord pa lang. Pero ang sarap. Yung hindi ka nag-iintindi, hindi ka nagbabayad. Sagot niya lahat. Sabi dito, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Balikan niyo yung mga days na parang, Panginoon, be honest with yourself. Parang hindi ganun kita nararanasan. Hindi ako ganun kasigurado sa ginagawa ko. Hindi ako kasigurado sa buhay ko. Balikan natin. Sabi niya ganyan, magsisi ka. Kasi marami na tayong alam. Minsan yung alam natin, yun ang kumukuble sa sunset na pinapakita sa atin ng Diyos. Minsan marami tayong alam na matapos tayong maligtas ng Panginoon, iniisip natin, Lord, ako naman na magsisilbi sa'yo. Hindi ganun. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa inyo. Ano man ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ay personal. Kanya-kanya sa tayong pagtawag. Kanya-kanya tayong misteryo na lalakaran sa araw-araw. Sabi niya yan, gawin mo ang ginawa mo nung una. Ano yun? Tumatanggap. Nagpapasalamat. Yun ang ginagawa natin. Amen. Let's tayo tumayo. Taas po natin ating mga kamay. Alam niyo, just damahin lang natin yung kaligtasan na tinanggap natin. Damahin lang natin na napawalang sala tayo dahil may namatay para sa atin. At ngayon nabubuhay tayo dahil yung namatay, muling nabuhay. At yun yung buhay na nasa atin ngayon. Damhin lang natin. Sabi sa aklat ng John sa 15, sabi niya ganyan, kung paano minahal ng Diyos Ama si Jesus, ganon din niya tayo minamahal. Yung pagmamahal na tinatanggap natin ay pagmamahal na nararapat sa isang Diyos, sa isang tagapagligtas. Pero yun din ang ibinibigay niya sa atin. Manahan tayo sa ganyang presensya. Aming Ama, maraming salamat dahil ang puwang sa puso namin ay may laman na. Lord, maraming salamat. Kami buo dahil ang iyong spirito ay nasa amin. Maraming salamat, Ama, na ang aming paglago ay inaatang namin sa iyo. Lord, ikaw ang nagpapalago sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus. You are the vine, we are the branches. Salamat na kami nananahan sa iyo. Salamat, Panginoong Jesus, komportable ka sa amin. Na Lord, na hindi mo na nakikita yung nakaraan, hindi mo nakikita yung kamalian, kundi nakikita mo kami ngayon bilang matagumpay at kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Aming Ama, maraming salamat na ang aming buhay, Lord, paganda ng paganda. Nag-umpisa sa biyaya, patuloy sa biyaya. Maraming salamat na dahil sa patuloy ang pagmamahal mo sa amin, marami kami ipagpapasalamat. Lord, maraming salamat na ang revelasyon ng iyong kaluwalhatian ay hindi mo sinasabi sa amin, kundi ginagawa mo sa amin. Lord, salamat, Lord God, that your revelation, Lord God, is manifested in us. Ginagawa mo sa amin, Lord, na kami ay sisidlan ng iyong kaluwalhatian. Salamat, Ama.
Heavenly Father, we thank you, Father God. Sa'yo, Panginoon, alam naming makakarating kami sa aming destination. Dahil Lord, Ikaw ang nangangalaga sa amin. Lord, ang pananampalataya, Ikaw pa rin ang nagbigay sa amin. Lord, maraming salamat. Binigyan mo kami ng budhi. At Lord, maraming salamat na kung ano man ang sinasabi ng budhi namin, Lord God, ang kalakasan pa rin ng pagpapatupad na to ay galing sa iyo. Lord Jesus, Ikaw ang aming ulo. Ikaw ang aming buhay. Salamat. Salamat sa aming dinadanas ngayon. Lord, dalangin namin na lalo namin malaman, lalo namin maunawaan ang iyong pag-ibig. Lord God, na ito'y walang sukat, Lord God. Tagus-tagusan, Panginoon. Salamat sa araw-araw na kayo'y nakikipagtagpo sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, we receive you. We receive the Holy Spirit in our lives. Salamat, Panginoon. Lord, dinadakila ka namin. Salamat, Panginoon, na ang pag-ibig galing sa iyo, Panginoon, nagmumula sa iyo at patuloy na dumadaloy galing sa iyo, Lord God. Lord, dahil doon, Panginoon, puspos kami at kaya naming magmahal ng aming kapwa. Hallelujah, Lord God. Lord, we praise you, God. Father, we thank you. Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay ngayon, Lord, inaangat namin, Panginoon, sa panalangin. Lord, we agree in prayer, Father God, na Lord, na bawat layunin mo sa mga buhay ng aking mga kapatid, even myself, even this church, Panginoon, kayo ang magpapatupad. Na Lord, meron kaming pag-asa. Meron kaming magandang kinabukasan. Lord, maraming salamat. Every day, Lord God, kami mabubuhay na umaasa sa iyo, expectant, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Lord, bibigyan mo kami dahil ang banal na Espiritu Santo ay nasa amin, Lord, magkakaroon kami ng tinig, Panginoon, ng Diyos, na Lord, na magpapatotoo sa mga aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapwa. Lord, maraming salamat, Lord God. Father, pinagsasaluhan namin ang iyong pagmamahal. Pinagsasaluhan, Lord God, ng word of grace, ang iyong katapatan. Hallelujah, Lord God. Being magnified, God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.